natin. Ang salita natin, Panginoon Diyos, makikita po siya sa Psalms 147, verse 3 hanggang 5. Ang sinasabi rito sa atin, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He counts the number of the stars. He calls them all by name. Basahin natin ang verse 5. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Kaya pinamagatan ko ang ating text ngayong umaga ng, wag muna, balikin ko muna. He heals the brokenhearted. At hindi lamang yun, pag na-heal ka na, binds up our wounds. Kasi marami sa atin ay sugatan. Amen. Marami sa atin sawi. Kaya ang title ng ating mensahe for this morning, Fixing a Broken Heart. Mahirap kaya i-fix yung sira na. Amen? Pakitingin nga yung katabi mo kung broken-hearted ba yan. Ay, hindi. Amen. So, sa mundong ginagalawan natin, pag ang isang bagay ay sira or broken, usually we throw it away. Kaya kasi wala na itong pakinabang sa ating mga buhay. Amen? Meaning, ang role ng mundo, pag damage, ibig sabihin, you are rejected. Amen? Pag damage ka, wag na yan. Sira na eh. Sino ba dito ang mga nagkikip ng mga sirang bagay? Maliban na lang siguro kung electrician ka, mekaniko ka, kasi you keep those who are broken, kasi malay mo, magiging spare parts ito. Pero pangit kung ikaw ay broken, hindi ka na importante kasi you are pangkuan ka lang, pang-replace ka lang, spare ka lang. Amen? Kapag broken, rejected, instead na ayusin, we are looking for a new one. Gaya ng relationship, pag sa tingin mo, nag-away kayo ng syota mo, hanap na ako ng bago bukas. Bahala ka niya dyan. Amen? Wala nang patumpik-tumpik pa, napalitan ka agad. Amen? So, gaya lamang ng isang relasyon, instead na i-fix, wala na. May problema ka sa trabaho, instead na i-fix mo, hahanap ka ng bagong trabaho kasi hindi ka na kontento. Amen? In other words, we don't want to waste our time fixing those things that are broken already. Like for example, pag ang cellphone sira, ano Kuya Jeff? Kinikip pa ba natin o magpapatabi na tayo, magpapa-call a friend na tayo na, baka naman! Kaya nga tinabihan niya na si Kuya kasi baka naman, pwede nang magtabi kasi mahirap pag yung broken yung cellphone mo at ginagamit mo pa rin, perwisyo ang inaabot mo, di ba? Pero pag ganun ang mindset daw natin na pag merong sira, papalitan daw kaagad natin ang mga broken na yan, it is very alarming. Kasi wala ka ng mahina yung iyong pasensya na i-fix kung ano may nasira, lalo na sa mga relasyon. Amen? Relationship sa pamilya, sa mag-asawa. Kaya konting away, di ba? Maraming na-asawa, nagde-divorce ka agad. Hindi na pinapag-usapan. Amen? A lot of people are sad. Because we are living in this broken world. This world is not perfect for us. Amen? A lot of people are bitter. Bitter sa katabi niya. A lot of people are disappointed sa mga kasama niya sa trabaho. Amen? Kahit nasa church meet niya, disappointed din. A lot of people are hurt and they cannot get over it. They've been broken. Amen? Kaya ito, kung makikita nyo, kaya pa bang i-repair natin to? Kaya pa ba natin? Yan ang unang tanong na iiwan ko sa inyo. Kaya pa ba nating i-repair or ayusin yung mga broken? And I have a news for you mga kapatid. Ito ang unang news na ibabasa ko sa inyong harapan ngayong umaga. Brokenness is a result of sin. Kaya tayo broken in the first place dahil yan sa kasalanan na pumasok sa ating mga puso. Amen? Brokenness is everywhere. Hindi mo lang napansin. Because it's possible na pag nakita mo si kapatid, they look whole in the outside, but
broken in the inside. Sa tingin natin, okay siya, patawa-tawa lang yan. Pero deep inside, umiiyak ang kanyang puso. Napansin nyo ba that the word okay, yung salitang okay, ay nandoon din sa salitang broken. Amen. Think about that. Kasi maraming broken, pag tinatanong mo, kamusta ka, Ate Bren? I'm okay. Pero galit siya doon sa kanyang kasama. Di ba? Di ba? I'm okay. Pero nanggagalaiti ako. I'm broken. My spirit is broken kasi hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Kasi maingay yung aking kasama. Amen. Ang sagot palagi, I'm okay. But in reality, are you really okay? Amen. Because in reality, we have to admit that there is brokenness from within. We are all broken. Sino bang hindi nakaranas dito na hindi masaktan? Yung hindi na nagkaroon ng puot galit dahil may ginawa yung kanyang kapatid. Ayan na lang, sa pamilya na lang, no? Kapatid, kamag-anak. I know lahat tayo. Amen. Walang imsente dito. Amen. Kasi sabi nga sa Biblia, walang matuwid. No one is righteous. Anong sabi ni Job? Doon sa Job chapter 17 verse 1, my spirit is broken, my days are cut short, the grave awaits me. Look at this. Si Job sa gitna ng kanyang mga pagsubok, sabi niya, my spirit is broken. Sa dinami-dami ng trials, pagsubok na pinagdaanan ni Job, naubos ang kanyang anak, ang kanyang pangkahabang buhay, tinira lang ang kanyang asawa, nagkaroon pa siya ng sakit, ketong, lahat na, kinuha na. Kaya sabi niya, my spirit is broken. My days are cut short. Parang kung sa atin pa ngayon, naghihintay na lang akong mamatay. Even Job was broken. And guess what? Hindi lang si Job ang broken. Even Jesus was broken also. Amen? Sinasabi doon, when his friend Lazarus died. Naalala nyo? Anong nangyari kay Jesus? Because he was so broken, wala siyang nagawa nung namatay si Lazarus. This is his best friend. Sa mga hindi nakakakaila, best friend na ito. Walang ibang iniyakan si Jesus Christ. Pero ang sabi doon sa John 11:35, Jesus wept. Umiyak siya. He was broken when this friend of his died. Two words, kung makikita natin dyan. But it sounds broken to me. Even Jesus felt that way. Panginoon na ito, kapatid. How much more tayo? Pag namatayan tayo, hindi ka ba iiyak? Pag nawalan ka ng trabaho, hindi ka ba iiyak? Pag nag-away kayo ng iyong maasawa, hindi ka ba iiyak? Pag naghiwalay kayo ng iyong kasintahan, hindi ka ba iiyak? Of course, we will cry. Amen? Because we are broken. Normal sa isang tao na umiyak. Amen? There are a lot of ways to be broken. Maraming paraan para ikaw ay madurog. Sa mundong ito, maraming paraan para ikaw ay masaktan. Akala mo, best friend mo na. Nilaglag ka. Amen. Maraming paraan para ikaw ay malungkot. Maraming paraan para ikaw ay di maka-move on. Move on ka na sana. Eto na naman, no? Panibagong problema na naman. Di ba? Kung naalala nyo si Pastor Rimel, hindi pa naka-move on ng isang problema. Eto na naman, may nasagasaan na naman. Nagkasakit naman si Baby Jed. The month of January was very tough sa ating Pastor Rimel. Amen? Pakilingon nga yan katabi mo, maaring pangiti-ngiti lang yan. Tingnan mo kung pangiti-ngiti lang yan. Ayan, but deep inside, maaring broken yan. Because it's easy to look whole on the outside, but broken on the inside. Alalahanin natin mga kapatid that even the strong has limitations. Amen? Kasi tatingin natin si Ate Myla, matapang, no? Kasi lahat ng kanya, kinakagat niya, walang pinapatawad. But during one time of her life, umiyak din siya. Amen? Even the strong has its breaking point. Ito yon. Lahat tayo may limitasyon. Even the strong ones get tired.
Kahit na ikaw na mabait ka, napapagod ka rin magsuporta sa iyong pamilya na ikaw na lang inaasahan. Amen. Tama ba? Yung ilang taon ka ng OFW, napapagod ka rin na magpadala. Kasi sabihin mo, tumagal na ako rito, hindi pa rin natatapos yung aking obligasyon sa aking mga pamilya, sa aking mga pamangkin, na dapat hindi ko natungkulin ito. Amen? We also get there, but don't worry, my brothers and sisters in Christ. I have a good news again for you today. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Your breaking point is your breakthrough point. Do we believe that? Naniniwala ka ba na yung breaking point mo is your breakthrough point? Amen. Type mo dyan, amen, if you believe that. Kasi madalas kung saan ka natudurog, doon din natin makakita ang breakthrough ng ating Panginoon. That's why we are discussing this. It is because all of us are broken. Amen. Hindi natin pwedeng ipasintabi lang yung, love month naman puro lang pagmamahal ang ating i-discuss dito. Pero paano naman i-fix yung mga broken-hearted? Amen? We have to recognize and deal with our brokenness. This message is for every one of us because at some point in our life, naranasan talaga nating umiyak. Nadurog yung ating spirit. Amen? Because God wants to fix that broken heart of yours. Kaya sabi rito, breakthrough point. Amen? And this is what I observe. Our attitude towards life, no? Ito ang naobserbahan ko, yung ating karakter o yung ating mga pag-uugali, pagdating sa buhay, on the way we respond sa mga pinagdadaanan natin, the way we handle life is usually the result of our brokenness. Tama ba? Kasi kung na-betray ka, do you think you will trust that person? Amen? Kung sa tingin nila, bakit maldito to? Kasi broken yan dati. Api yan dati, kaya yung nagpakapera, mahangin siya ngayon. Amen? Kasi naranasan niya yun. It shapes up his life. Amen? For example, yung palaging mainit ang ulo could be a sign or as a result of brokenness. Bakit kaya mainit ang kanyang ulo? Wala siyang tiwala sa mga tao nakapaligid sa kanya. Because in reality, when brokenness happens, when pain happens, when disappointment happens, when sadness or hurt happens in our life, as a Christian, ano ang nangyayari? We want to get over it. Amen? Ayaw mong daanan. We want to get around it. We want to go under it or behind it. Amen? Ayaw mo i-confront si kapatid kasi baka masaktan. Ayaw mo sabihin ng masama niyang ugali kasi baka mamaya magtampo, hindi na magsimba. Amen? As a Christian, yun minsan ang ginagawa natin. But sometimes, the only way is to get through it. Pagdaanan mo yung brokenness na yan. I don't know if you noticed this, but some of the things that we've been through, most of them had to happen. Kailangang mangyari. Kailangang mangyari. Baka sabihin mo, bakit nangyari pa? Nagpagamit naman ako. Lahat na ginigay ko sa Panginoon, yung tithes ko, yung oras ko, yung pagpapagal ko, pag-aawit, pagtutugtog, lahat na ginawa ko. Pero, ito pa rin, ano? May mga naging problema. Amen? May mga naging sakit. May mga naging brokenness na kailangang mangyari pa rin sa ating buhay. Ang masakit minsan, kung kailan akala mo, matatapos na yung brokenness mo, anong nangyari? Hindi pa nga natapos, coach Meron na namang parating na panibagong problema. Amen. Palabas pa lang si baby dyan sa hospital. Nabangga na naman yung bayaw ba ni Kuya Rimel, no? Di ba? Hindi pa nga natatapos. Eto na naman, may panibago na namang problema. But don't worry, I have good news. Palagi tayo good news, no? Kasi dapat it will give encouragement sa bawat isa. Good news ulit today. God doesn't want you to stay that way. Can I hear an amen? Ayaw ng Diyos na manatili kang broken. If you are broken, God wants you to be whole. Na maging buo ka ulit. Amen? Kung ikaw ay disappointed, gusto niya ayusin.
ka sa ating Panginoon. Amen? Gusto niyang ipakita sa iyo kung sino ang Panginoon na iyong siniserve. Amen. Sino ang Panginoon sa buhay mo? Kasi kung walang brokenness, sabi mo, ang buhay is a bed of roses as a Christian. But itong sinasabi, no, hindi ganon, kapatid. Kabaliktaran ang mangyayari. Kaya kung gusto mo maging Kristiyano, kasi sabihin mo, wala nang problema doon. Gusto mo maging Kristiyano, nagkakamali ka, mga kapatid. In reality, kahit kami ng mga pastor, we are broken as you are. Amen? At kung ikaw man ay naghahanap ng perfect church, sabi ko, punta ako doon sa Waymaker Christian Fellowship, mga banal, mga santo, mga tao doon. Nagkakamali ka, mga kapatid. This is not the church for you. Amen? Kaya nang sinasabi natin palagi, the church is the hospital for the sinners. No one is perfect here. Amen. This church is a place for broken people. Amen. As a pastor, nasasaktan din kami. Lalo na pag may umaalis sa church. Amen. Nagsimba minsan, dumalo, 1, 2 buwan. After that, nawala na. Because as a leaders, hindi madali. Natagpuan mo na, nakita mo na yung mga kaluluwa na yan. Ngunit ito na naman, bumalik sa dating gawi. As your leaders, huwag nyo rin kami sisihin, nagkakamali din kami. Amen? Sometimes we make wrong or bad decisions in our life also. We are all broken at some point in our life. But thank God, sabihin natin. But thank God. Sabi ng Panginoon, God's grace is made perfect in our weakness. Amen? In our brokenness, ang wholeness natin ay matatagpuan natin sa ating Panginoon. Amen? So don't allow brokenness to keep you from worshiping the Lord. Kasi sabi mo, may sakit ako, Lord. Ayaw ko muna mapuri sa sunod na. Paano kung namatay ka 12:00 ng gabi? Kasi sabi mo, bukas na, hindi ka nabutan ng bukas. How will you worship God? Wala nang chance. Amen? So, dapat, do not allow those brokenness to keep you from serving the Lord. Sabihin mo, bukas na ako mag-serve kay Lord. May overtime ako ngayon. Sayang pa. Sayang pa ang rehas na aking kikitain. Amen? Do not allow that brokenness. No, hindi ka mag-serve. Do you agree with me? Amen? Anong sabi doon sa Psalms 34? Sabi niya, the Lord hears His people when they call to Him for help. Ang sarap pakinggan. He rescues them from all their troubles. I know if you see that, pero anong sabi dyan? Anong sabi? The Lord hears His people. At ang pinakamaganda dyan, hindi niya lang narinig. When they call for help, nandoon siya. Amen? So kahit na people of God ka na, meaning to say, even if you are a son of God, you still need help. Kailangan mo pa rin ng tulong. Maaring sa iyong kasama, or yung ka-church, or sino pa man, na magbibigay sa iyo ng kalakasan. Pero mas maganda talaga kung hugot ka ng kalakasan sa ating Panginoon. Because He rescues you from all your troubles. Anong sabi sa verse 18? So dito, anong sabi dyan? The Lord is close to the brokenhearted. At hindi lamang yun, He rescues those whose spirits are crushed. Ang sarap pakinggan. The Lord is close to the brokenhearted. Kaya yung mga umiiyak ngayon, mapalad ka, kapatid. Alalahanin mo palagi, the Lord is with you. Kung crush man yung spirit mo, the Lord is with you. Palakpakan natin si Lord. Amen? So dito papasok yung katanungan na, if the Lord is good, ito na ang katanungan, if the Lord is good, bakit nangyayari sa Kanya, sa iyo, sa akin, ang mga bagay na to? Kasi palagi nating sinasabi, God is good
All the time. All the time, God is good. Pero bakit nangyayari at nangyayari pa rin ang mga bagay that breaks our heart? Amen? Well, here's the good news again. We will experience the brokenness. Yes, mararanasan mo yan. We will experience the sadness. Yes. We will experience the hurt. Yes. We will be broken. Yes. But because of this verse, God is committed to be there for you. Amen. When you are broken in the inside, He will rescue your crushed spirit. Hallelujah. Kasi sabi niya, God heals the brokenhearted and binds up their wounds. Sa madaling salita, God will be with you in your storm, in your season in life. God is with you. Hallelujah. Woo! Praise God. He will make you whole because you can never make it to yourself. But you can only be whole if you have Jesus in your life. Amen? Yan yun. Amen? Only Jesus can make you whole. So another good news for this morning. Kahit na tayo ay broken, God can fix you. Amen? God can fix you. He can fix the broken heart. God can fix the broken life. God can fix that broken relationships. God can make you whole. So, sino dito ang nakalala sa yung kwentong alabaster jar? Di ba? Anong nangyari doon sa alabaster jar? Well, let's read the story kung hindi kayo familiar. Ito po ang nangyari, mga kapatid, sa alabaster jar. Sabi doon sa Mark chapter 14 verse 3, while he was in Bethany, si Jesus Christ ito, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Bakit kaya? So what's the word there? Anong salita dyan? Ang word na ating mapapansin dyan, she broke and poured. Amen? Binasag niya at kanyang pinadaloy. Amen? When that woman came to Jesus, kasi makasalanan to siya eh. Amen? During that time, if you have this expensive perfume, ang katumbas nito mga kapatid sa atin ngayon is 1 year salary ito. 1 year salary. So, can you imagine that? If your 1 year salary, siguro ipalagay na lang natin kay Doc, wag na natin sabihin ang numero, no? Basta, 1 year salary, mukhang milyones na yun, Doc, babasagin mo ngayon at ibibigay mo sa Panginoon, ano mangyari sa'yo? Siguro sabi mo, wala na akong kakainin bukas. Bahala ka na talaga, Lord. Ikaw na talaga. But, itong nangyari, she poured that expensive possession of hers. Wala siyang ibang ari-arian, kundi ito lamang mga kapatid, no? And this is equivalent to 1 year salary, meaning, she entrusts her entire future para sa ating Panginoon. So, anong sinasabi sa atin ng verse na ito? That the most valuable possession I have, I give it to you, Lord. Amen? I surrender it to you, Lord. So whatever it is that you are holding on today, kung ano man yung ang pinanghahawakan mo daw ngayong kapatid, amen, like this woman, meron kang brokenness. Sabi sa atin sa verse na ito, break it. Break that jar. Amen? And pour it out to Jesus. Maaring hatred man yan, break it. Pour it out to Jesus. Surrender it to Him. Maaring relationship man yan. Maaring business mo man yan. Break it to the Lord. Amen? Maaring trabaho mo man yan. Break it to the Lord. Because at some point in our life, kailangan mong pumunta sa ating Panginoong Jesus, give the most valuable possession
that you have because He can make you whole. Kasi itong babae nito, namumuhay to sa kasalanan. Wala siyang ibang ginawa kundi, kasi isa siyang prostitute. Ayan, sinabi ko na, no? Isa siyang prostitute. At one of the most valuable asset na meron itong mga prostitute ay itong kanilang perfume. Because during that time, they used this perfume para mangakit. Para dadami yung kanilang customers. Hindi pa kasi uso dati yung 150. 150. Amen? Perfume ang ginagamit nila. Amen? Para mangakit. Pero anong ginawa niya? He broke it and poured it to the Lord. Sabi niya, I surrender it to you, Lord. Take my brokenness. Amen? Because naniniwala siya that the Lord Jesus can make her whole. Because ito ang maganda, kapatid, the breaking is the blessing. So allow God to heal your heart. Because the breaking is the blessing. Pag hindi ka nabasag, may blessing bang darating? Meron siguro, pero hindi mo maintindihan. Bakit binigay? Because in every test, always, there is a testimony. Paano ka magte-testify that the goodness of God to you is very good, God is good, kung hindi mo pinagdaanan ang mga bagay na ito na na-broken ka at some point of your life, because ito nga, God will use what you have been through to let others get through it. Na maaring gamitin ni Lord as an instrument na maaring yung mga kapatid mo na namatayan that you could also comfort them sa mga panahong may pinagdadaanan din sila. Amen. Kasi paano nila pagdadaanan yun kung hindi sila dumaan? Sa mga nabankrupt, paano mo tuturuan sila na makalabas dyan kung hindi ka dumaan sa bankruptcy? Sa mga palaging sawi sa pag-ibig, paano mo kukuhan sila na tuturuan? Kung ikaw mismo hindi ka na naranasang masawi sa pag-ibig, tapos mag-a-advise ka ng pag-ibig, wala kang girlfriend. Yan ang sinasabi ko. Amen? Woo! So, God destined you to succeed and grow. All you need is to come to Jesus and allow Him to make you whole. Allow. Open your heart. Come to Jesus in your brokenness because God accepts you of who you are. Amen? Tatanggapin ka ni Lord. Kahit na sabihin natin, marami naman akong kasalanan, Lord. Baka hindi na ako karapat-dapat dyan sa iyong presensya. Walang pinipili ang ating Panginoong Diyos. Amen? Alalahanan natin, when God chose Moses in his ministry, utal-utal. Si Noah, akala nyo mabait masyado si Noah, but he is also a drunkard. Si David, akala natin he is a God's after our own heart, pero ano nangyari? Meron siyang mistress, murderer. Sino pa ba? Marami pa. Amen? Marami pa. Pero yan sinasabi ko, the breaking is the blessing because after that, nakita nila of how good God is in their life. Woo! So dito tayo magtatapos, malapit na, konti na lang. Woo! Palakpakan natin si Lord. Amen? So eto mga kapatid, mga 2 verse na lang to. Do you remember the night before Jesus was crucified? Yung gabing bago pinako ang ating Panginoon Diyos. Anong nangyari doon? Nagkaroon sila ng Last Supper. Amen? When they are in the upper room, sabi nila, masaya ang gabi nito. Pero hindi nila alam anong mangyayari. Anong sabi doon sa 1 Corinthians? Anong sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples? This is my body which is broken for you. Huwag ko nang ituloy, pero alam na natin anong kasunod yan, Amen? Jesus came to make you whole. Yung kanyang katawan, it was broken into pieces para mabuo ka, kapatid. Ito yung maganda. Hallelujah. Without His broken body, you cannot be made whole. Hindi ka magiging buo. Amen?
Hallelujah! Kaya kailangan ng ating Panginoong Diyos na yung kanyang katawan ay mabayubay sa cross ng Kalbaryo. Without His broken body, you cannot be made whole. Amen. I know a lot of us are broken right now. Lalo-lalo na ako. Hindi ko mahatid sa huling hantungan ng aking nanay. 9 years ko siyang hindi nakita. Some of you are sick siguro ngayon. Yung iba, masakit pa rin. Sumasakit pa rin. Mayroon pa rin karamdaman. Or sunod-sunod yung mga bagyo na pinagdadaanan mo sa buhay. Hindi natatapos. Walang katapusang pagsubok sa buhay. Amen. And you don't know kung kailan ka makakabangon. Amen? And after all the things that you have been through, sabi mo, wala pa rin kasiguruduhan, Lord. Ano ba to, Lord? But always remember, Jesus was broken for you. Amen? Jesus was broken for you so that you will be made whole. Sabi niya, this was my body which was broken for you. Let's all stand. Hallelujah. Ang ganda ng mensahe, It is still talking about the love of God for us. At sa panghuli, ito yung sinasabi niya sa atin sa bawat isa. Sa 1 John chapter 4, verse 9, anong sinasabi diyan? This is how God showed His love among us. Grabe! Ganito niya ipinakita yung kanyang pagmamahal sa atin, This is my body which is broken for you. He sent His one and only Son into the world that we might live with Him, na tayo ay mabuhay kasama siya. Verse 10, this is love, not that we love God, na hindi ito yung pagmamahal dahil mahal natin ang Panginoon. Hindi naman palagi ganun ang nangyayari. Hindi natin mahal ang Panginoon. Minsan nagtatapo tayo sa Kanya, pero but that He loved us. Siya mismo ang nagmahal sa atin. And sent His Son as anointing sacrifice for our sins. Kasi sinabi ko kanina, di ba, the brokenness is the result of sin. Kaya we are broken because of that sin. But good news, mga kapatid, He loved us. Mahal niya tayo. At pinadala niya ang kanyang buktong na anak. Sabi nga doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. And let's all bow down our heads in prayer as we close. Close your eyes. Kung meron ka mang sabihin sa ating Panginoon Diyos ngayong umaga, ibulong mo yan sa Kanya. Kung ano yung mga hinanakit mo, yung mga brokenness mo. Gaya nung babae sa alabaster jar, broke it into the Lord this morning. Basagin mo yung kapatid. Surrender it to Him. Because I know, pag ginawa mo yan, He will make you whole. He will make you whole. He will make you whole once more. Kaya kung ano may mga nasira dyan, broken relationships, broken trust, broken family, broken yung trabaho, naaring nawalan ka ng trabaho, you're feeling broken, you're feeling betrayed, na broken ka, na lose hope ka, surrender it to Jesus because He can make you whole this morning. Lord, we thank You. We thank You, Lord God, for Your goodness to us. Hindi man namin, Panginoon Diyos, maarok ang Iyong mga sinasabi sa amin or yung mga pinagdadaanan namin ngayon, Lord God. But thank You, Lord God, because You said on Your word, You have overcome the world. The peace that I live to You is not the peace of this world. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon Diyos, for using me this morning to deliver Your word. Thank You also, Lord God, for fixing a broken heart this morning. I don't know, Father God, kung sino man sila,
But I know that, Lord, nakuha nila, Panginoon Diyos, ang iyong mensahe ngayong umaga. Kahit na mga sa mga nanonood online, sa mga nanonood replay, feel the love of Jesus this morning. Feel it. And surrender your life to Him. Surrender everything to Him. Your brokenness, your life, and experience the goodness of God in your life this morning. Kay Lord, maraming salamat ulit sa pagkakataon na ito, Lord, na iyo kong ginamit. Sa iyo lamang, Panginoon Diyos, ang pinakamataas na papuri na walang kapantay, pinakamataas na parangal, Panginoon Diyos, na aking maibibigay, na aming maibibigay ngayong umaga, Panginoon Diyos. Wala kang katulad, O Lord, hallelujah. Ikaw ay banal sa aming buhay at our Lord, our Master, and our Savior. Hallelujah. Kay Lord God, binabalik ko na sa iyo ang lahat. In Jesus' name, I pray. Amen.